Magandang araw mga bata, ating tatalakayin sa Makabansa 3, Quarter 1, Week 5, Day 4, ang pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad. Partikular na sa libangan, mas mauunawaan natin ang ating paksa kung tayo makikinig ng mabuti sa ating guro. Handa na ba kayo? O handa na ang lahat, simulan na natin ang talakayan. Mga layunin na ipaliliwanag ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, partikular na sa libangan. Panimulang gawain, pagganya, basahin ang sanaysay. Nung wala pa ang mga gadget, cellphone at internet, ang mga bata ay masayang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Ilan sa mga kilalang makalumang libangan ay ang sipa, luksong baka, patintero, tumbang preso, trumpo, holen at piko. Kadalasan naglalaro sila kasama ang kanilang mga kapitbahay o kaklase sa malawak na bakuran o kalsada. Tunghayan ang mga sumusunod na laro ng mga bata noon. Ang mga larong ito ay hindi nangangailangan ng kuryente o mamahaling gamit. Gumagamit lamang sila ng lata, tsinelas, bato o kahoy. Bukod sa nakatutuwang laro, natututo din silang makipagkaibigan, makipagtulungan at sumunod sa patakaran. Tunghayan ang sumusunod na larawan. Mga tanong sa pag-unawa. Number 1. Ano ang ibig sabihin ng makalumang libangan? Pangalawa, magbigay ng 3 halimbawa ng makalumang laro. Pangatlo, saan madalas naglalaro ang mga bata noon? Pang-apat, anong gamit ang karaniwang ginagamit sa mga larong makaluma? At ikalima, ano ang natutunan ng mga bata sa paglalaro ng makalumang libangan? Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Tatalakayin natin ngayon ang pagbabagong nagaganap sa kinabibilangang komunidad, partikular na sa libangan. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Bawat komunidad na kinabibilangan ay may mga batayang impormasyon gaya ng ang libangan ay tumutukoy sa mga gawain o aktibidad na ginagawa ng isang tao sa kanyang libreng oras upang magbigay kasiyahan, magpahinga at mapasaya ang sarili. Halimbawa nito ay ang pagbabasa, panonood ng pelikula, paglalaro ng sports at pakikinig ng musika. Mga halimbawa ng pagbabago sa komunidad ayon sa libangan noon. Tradisyonal na mga laro tulad ng patintero, luksong tinik, sipa, tumbang preso at piko. Pagpapalitan ng mga kwento, alamat at kasaysayan ng bayan. Sayawan tuwing pista o mga espesyal na okasyon, kadalasan sa plaza o sa gitna ng bayo. Tunghayan ang sumusunod na larawan. sa mga handaan kung saan sinisikap ng mga bata na makuha ang mga nakasabit na premyo.
Mga paligsahan at laro tuwing pista ng bayan tulad ng Palo Sebo, Agawang Buko at Karera gamit ang sako. Mga halimbawa ng pagbabago sa komunidad ayon sa libangan ngayon. Paglalaro ng video games at online games ay naging sikat na libangan, lalo na sa kabataan gaya ng Mobile Legends, The Guardians, PlayStation at iba pa. Ang mga serbisyo ng streaming tulad ng Netflix, YouTube at Spotify ay pinalitan ng tradisyonal na panonood ng TV, pakikinig sa radyo at pagbabasa ng dyaryo. Ito ay nagbigay daan sa kakayahang mag-access o gamitin ng isang serbisyo, nilalaman o produkto anumang oras ayon sa kagustuhan ng gumagamit nang hindi kinakailangang sumunod sa isang takdang oras o schedule na panonood at pakikinig. Pagdami ng pasilidad ng gymnasium at fitness center na nag-aalok ng modernong kagamitan at iba't ibang fitness program tulad ng yoga, pilates at zumba. Ang mga tao ay sumasali o lumalahok sa mga Facebook groups at iba pang online forums para pag-usapan ang kanilang mga libangan at interes. Dahil sa pandemya, naging sikat din ang mga virtual concerts at performances na maaaring mapanood mula sa sariling tahanan. Pagbasa ng mahalagang pag-unawa. Basahin ang mga sumusunod na gawain. Isulat ang T kung ito ay tradisyonal na libangan at M naman kung ito ay makabagong libangan. Number 1. Karera gamit ang sako. Number 2. Roblox. Number 3. Pagbasa ng aklat. Number 4. Mobile Legends. Number 5. Touching. Number 6, The Guardians. Number 7, Palo Sebo. Para sa pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan, talakayin natin ang mga wastong sagot. Narito ang mga wastong kasagutan. Para sa pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan,
I-drawing sa kwaderno ang paborito mong laro, tradisyonal man o makabago. Isulat sa ilalim kung bakit mo ito gusto. Paglalapat at paglalahat. Para sa paglalapat at paglalahat, gamitin ng gabay na tanong. Number 1. Ano ang natutunan mo matapos basahin ang sanaysay? Number 2. Kung papipiliin ka ng libangan, alin ang pipiliin mo? Makaluma, makabago, at bakit? Pagtataya. Uriin ang mga larawan sa ibaba. Lagyan ng 1 ang kahon kung ito ay makaluma at 2 naman kung ito ay makabagong libangan. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto. Narito ang mga wastong sagot. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa Makabansa. Sana ay marami kayong natutunan at na-enjoy ninyo ang ating paglalakbay sa mundo ng pagiging mabuting Pilipino. Huwag kalimutang isabuhay ang mga natutunan, magpakita ng malasakit, respeto at pagmamahal sa ating kapwa at sa ating komunidad. Ang pagiging makabansa ay hindi lang natututunan, ito ay sinasabuhay araw-araw.